Eto na nga mga kaibigan, tunghayan natin at pakinggan natin ang mindset ng mga dilawan o mga pinklawan. At ito po ay sa pamumuno no, ng mga maiingay ngayon na mga dilawan and mga pinklawan na ito. Sila Senator Riza Hontiveros at Kiko Pangilinan. Itong mga dilawan na itong mga kaibigan, sila po yung tagapagkupkop, tagapagligtas ng mga kriminal, no? So eto na nga, nangyari ang karumal-dumal na pagpatay sa mga estudyante sa Santa Ana National High School, no, sa Tacloban City. Ang mga suspect, mga kaibigan, ay 14 years old at isang 15 years old. Sabi po ni Senator Kiko Pangilinan, mali daw ang ipinakakalat na balita ng mga DDS o ng iba pang mga tao na kumakalaban at hindi po sumusuporta sa kanila. Now, pag-usapan natin ng mas maayos at mas malinaw. Okay? So, eto na nga mga kaibigan. Itong pagpatay at pagbaril ng mga estudyanteng ito na edad ay 14 to 15 years old, makikita natin, and it's very obvious based from the conversation that they have, ay mayroon pong discernment na tinatawag. Mayroong discernment na tinatawag. Ibig sabihin, alam nila na mali at heinous crime or hindi tama ang kanilang ginawa. Labag ito sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. So pinagplanuhan po nila ng maayos ang ginawa nilang pagpatay sa kapwa estudyante. In fact, very confident pa nga sila sa kanilang ginawa dahil gamit ang Juvenile Justice and Welfare Act ni Senator Kiko Pangilinan. And it's very obvious, no? Base doon sa kanilang mga preliminary interviews at doon sa mga sagot nila sa kapulisan, makukulong ba sila? 'Di ba? At pinag-usapan pa nga nila doon sa chat na sila ay hindi makukulong dahil sila ay protektado ng Juvenile Justice and Welfare Act. So sa totoo lang mga kaibigan, totoo ang kanilang mga sinasabi. Nakakalungkot, pero ganun talaga ang batas na ginawa ni Senator Kiko Pangilinan. 'Di ba? So sinasabi ni Senator Kiko Pangilinan, mali at hindi raw totoo ang ipinakakalat na balita tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act. Hindi daw totoo na walang napaparusahan. Hindi daw totoo na walang nakukulong. No? Let me remind you, Senator Attorney Kiko Pangilinan. Napakalabo po na magkaroon po ng criminal liability sapagkat inilagay mo sa iyong batas na ginawa. Kapag ang bata na nagkakaedad ng 15 and below, they are exempted from criminal liability. They were exempted from criminal liability. At sila ay automatikong dadalhin sa Department of Social Welfare and Development. Kapag ang edad ng bata ay umabot sa 15 days and 1 day, sila po ay iimbestigahan at aalamin kung mayroong discernment sa kanilang ginawang krimen. No? Sila po ay iimbestigahan, titingnang mabuti, susuriin kung mayroong discernment sa kanilang ginawang krimen. And it's very obvious, there is discernment. But the thing is, here you go. Nandito si Riza Hontiveros. Natatandaan nyo, kapag may mga kriminal, lalong-lalo na yung mga kabataang kriminal, kagaya ng dalawang suspect na ito, ano yung laging point of view, mindset, at yung mga isinasagot ni Riza Hontiveros every time na binabago at mayroong nagpo-propose na babaan ang criminal liability ng isang bata. Meron kasing proposal na babaan ito ng 12 years old. Meron naman 10 years old. And so on so forth.
At itong mga suhestyon na ito ay mariing tinututulan ni Riza Hontiveros, sapagkat ang kanyang idea, sila ay walang muwang. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. And therefore, kailangan silang bigyan ng pangalawang pagkakataon. Na para bagang inililigtas sila sa kanilang liability kahit na mayroong discernment o kahit na alam nila ang bagay na kanilang ginawa. Kung kayo po ang tatanungin natin, nais nyo ba o pabor ba kayo na babaan ang criminal liability? Isa lamang po yan sa mga tanong na dapat nating masagot ng mabuti. No, kung pabor kayo, bakit sa tingin ninyo kailangang babaan ang criminal liability? Ito pa, mga kaibigan, hindi ko alam kung saan hinuhugot ni Senator Riza Hontiveros yung kanyang mga idea. I-ban, imbestigahan, papuntahin dito sa Pilipinas yung may-ari o yung bumubuo ng Corebox o Gorybox, yung Roblox at iba pang mga games, sapagkat nalaman di umano nila na itong suspect ay lulong na lulong sa paglalaro ng computer games na ito, Gorybox. And therefore, ang mindset ni pananaw ni Riza Hontiveros na impluwensyahan siya ng games na ito. Bakit kaya hindi natin tanungin ang ating sarili, Senator Riza Hontiveros? Hindi bagat dapat nasuriin muna natin ay ang family structure, ang pamilya, samahan po nila, yung mga suspect, kumusta sila sa kanilang tahanan? Ano yung sitwasyon nila? Nagmamahalan ba sila? Sila ba ay mayroong sapat na gabay mula sa kanilang mga magulang? Diba mga kaibigan? Para sa akin, at ewan ko sa inyo, dapat bang suriin muna nila, tingnan muna nila yung structure, yung sitwasyon, yung status ng pamilya ng mga suspect. Anong samahan mayroon ang mga ito? O baka naman walang oras, walang panahon ang mga suspect na makausap ang kanilang mga magulang, o kung ang mga magulang naman ay walang panahon para gabayan ang kanilang mga anak. Hindi kaya nararapat na suriin natin yung Senate bill ni late Senator Miriam Defensor Santiago? Ito po yung Parental Liability Act, na kung saan kapag ang minor ay nakagawa ng isang krimen o pagkakasala, kinakailangang suriin din kung saan nag-uugat ang ganitong pangyayari. Bakit ito nagawa ng isang minor? At kapag napatunayan na mayroong discernment, na patunayan na mayroong problema sa kanyang pamilya, ang mananagot ay ang mga magulang nito. Baka naman pwedeng suriin ang batas na ito, sapagkat para sa akin at sa nakikita kong sitwasyon, ang Juvenile Justice and Welfare Act is ginagamit na authority ng mga kabataan upang gumawa ng isang krimen na labag sa batas. So, panahon na siguro kung ano po, no? So, hinihintay ko, itag natin dito si Senator Kiko Pangilinan, itag natin si Senator Riza Hontiveros. Hindi po ito usapin ng mga dilawan, mga pinklawan, DDS o ng administrasyon. Ito po ay isang napakasensitibong usapin na kailangang pagtuunan ng pansin. Kailangan na bang baguhin ang ating saligang batas? Kailangan na bang reviewin o amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act? Yun lang.